ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Meron tayong friendly dialogue sa isang pastor ng Christian daw. At ang itetema natin, kailangan ba ng relihiyon para maligtas sumala sa Biblia? Ngayon, hintay lang natin matapos yung congregation nila. Tapos, yan, makipag-dialogue daw si pastor tingnan natin. Kasi nasa 4:1 naman ang unang one nyo. Nasubukin ninyo ang espiritu kung ito'y sa Diyos. Kung ayaw naman magpasubok, edi punahin natin. 1:13 nandito. Sawayin yung may kabagsikan sila. Ito, nandito tayo ngayon. Lain lang natin. Sama po ba kayo, bro? Sama nila. Anong ano ba to? Ano bang sekta? Dito. Anong stand nyo sa ano? Kailangan ba ng reliyon para maligtas? Ayun. Maganda topic namin to. Kailangan ba ng reliyon? Hindi naman tatanungin to. Ano bang reliyon? Oo nga, hindi nga tatanungin dahil automatically yung mga iligtas, yung mga nasa loob ng relihiyon. 5:23 ng Epeso. Ang nakalagay, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. At nakapaloob dun sa katawan yung relihiyon. Tanong ko sa iyo, kuya, ano ba sa Greek interlineal ang salitang relihiyon? Pag sinabi mo... Hindi, kapatid, sumagot muna kayo sa tanong ko. Ano ang Greek interlineal ng salitang relihiyon? Ikaw ba yung reliyon mo, mama? Hindi ka, kapatid, ang tanong ko lang sa iyo wala kang karapatan muna magtanong. Ako muna ang kaya nga, ako ang nagtatanong, ikaw ang sumagot, wag kang magtanong sa akin. Ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, kapatid, ano ang Greek interlineal ng salitang relihiyon? Alam mo o dili mo alam? Isa lang alam ko yung sinabi ng Panginoon. Hindi, kaya nga, ang tinatanong ko nga sa iyo, yung kapatid, yung Greek interlineal, hindi yung sinabi ng Panginoon. Dahil pag sinabi sa Biblia, automatically salita ng Panginoon yan. 14:37 ng unang Korinto. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kapatid, yung Greek interlineal ng salitang relihiyon. Kasi yan ang dapat nating malaman kung anong ibig sabihin nun nagtatanong ako, ano nga kapatid, anong Greek interlineal o yung salita sa Griego o definition nung salitang relihiyon? Kasi sinasabi nyo, hindi ka liligtas. Ngayon, itatanong ko sa inyo kung bakit hindi at kung ano ang definition ng salitang relihiyon. May reliyon ka, di ka na gumaganap sa kalooban. Aba, alam mo kapatid, sa loob ng relihiyon, doon nagaganap yung kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil sabi sa 3:15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin. Doon meron dapat ugaliin. Saan? Alin yun? O, yung pagsunod sa utos ng Diyos na hindi sinusunod ng pastor ninyo. Hindi sinusunod ng pastor ninyo. Tanong ko sa'yo, yung relihiyon ba, ipinangaral ba ni Kristo yun? Kang humatol. Hindi kapatid, hindi ako umahatol. Sabi mo yung pastor nyo Kaya nga, yung pastor nyo. Pastor ako. O yan, Ibig mo sabihin, pastor ka kapatid. wala akong kaligtasan. May reliyon ako. Unang-una, pag sinabi kong wala kang kaligtasan, inuunahan ko yung Diyos. Bakit? 5:13 ng unang Korinto, datapot sa na nga sa labas, Diyos ang umahatol. Gagawin mo pa akong Diyos para pahatulan sa iyo ang tanong ko nga sa iyo kapatid, pastor ka? Sabihin natin. Pastor ka? Pastor ka? Kung pastor ka, pinag-aralan mo ba yung binabasa mo? Pero wag kong Hindi kapatid, tanong ko sa iyo, pinag-aralan mo ba yung binasa mo? Sabi mo kasi pastor ka Pinag-aralan mo ba yung binasa mo? Naiipit ka na kapatid Brad, wag mo sabihin ng Naiipit ka na Yung mga wag mo sabihin ng pastor ay walang kaligtasan. Sabi mo, wala naman ako sinabing walang kaligtasan yung pastor Ang sinasabi ko, mali yung itinuturo ng pastor nyo. Ano mo nasabi? O sige, ngayon. Kung ngayon tama, ano ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? Di ba? Ano nga? Ano nga yung Greek Ang tinatanong ko sa iyo yung Greek Ano ang Greek interlineal ng salitang relihiyon? Hindi ko naman tinatanong yung 2 Timothy. Ang tinatanong ko sa iyo yung Greek interlineal ng salitang relihiyon. Alam mo ba o hindi alam? Brad, hindi tayo. Alam mo ba o hindi mo alam, kapatid? Sabihin na natin. Alam mo ba o hindi mo alam? Ay, kung sabihin ko sa'yo. Alam mo ba? O sige, ano ang Greek interlineal? Sumagot ka lang naman, Sabi kapatid ng Timothy, basahin natin. Hindi ko nga pinababasa. Ang tinatanong ko sa iyo yung definition. Hindi ko sinabing basahin mo. Naiipit ka na, pastor. Pastor ka pa man din, kapatid. Kaya nga, tanong ko sa iyo, saan originated, translated ang Biblia? Wala kang espiritu ng Diyos. Wala ka marunong makipag-usap ng Okay, ibig sabihin pala, pag may kabagsikan, hindi pala espiritu ng Diyos. Yung kabagsikan. Ayun.
ayun nga yung sinasabi ko kabagsikan eh. Nasa 1.13 ng titin na hindi inunawa ng pastor ninyo. Pastor ka pa man din, kapatid. Ang mga espiritu lang. O magdiskusyon tayo, kapatid. Kamuhan. Kaamuhan, tama. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, pastor, hindi nyo masagot eh. Ano ang Greek interlineal lang salitang reliyon? Ikaw ang tinatanong ko, ba't ka naman magtatanong sa akin? Sabi mo sa amin. Kung talagang totoo kang Kristiyano, kapatid, nasa 3.15 ng unang Pedro, handa dapat kayo sa pagsagot. Atras ka na ba, pastor? Nagkakamali ka. Atras ka na ba? Di ako atras sa'yo. Oo, hindi ka pala atras. Mag-usap, ikaw ang tinatanong ko. Mo ba tama? Tama, dahil yun ang nasa Biblia. At according to CCC, yun ang Roman Catholic Church. Kasi kayo, sulpot lang kayo, kapatid. Kita mo yan? Sulpot? O ano? Yan? O anong gagawin mo? Katolik ka? O, Roman Catholic. Brad, sabihin ko sa'yo. Hindi ang gusto ng atol. So pag Roman Katolik ka, doon pa lang sa Exodus 20. Tama. Tanong ko sa'yo, ano ang Greek interlineal dun sa 20 ng Exodo? Alam mo ba ang Hebrew interlineal? Wala. Alam mo ba? O hindi mo alam. O mga kapatid, etong pastor na ito, walang alam sa Hebrew at Greek. Paano naging pastor ito? Huwag kang umatol. Tinatanong ko kasi sa kanya, binasa niya yung Exodus 20. Diba? Tama. Tama. Ano yung subject of the sentence sa tinutukoy doon? Diyos-Diyosan ka na. Okay, mga Diyos-Diyosan. Ano ang definition ng Diyos-Diyosan sa 8.4 ng unang Korinto? Alam mo o dili mo alam? Mag-usap. Oy, etong pastor na to, kapatid, hindi alam yung binabasa niya. Butata. Nako. Ipalaban niyo pastor ninyo. Eto mga kapatid, napanood niyo naman. Manira, social media yan. Alam ko, kapatid. Kahit i-libel niyo ako, kapatid. Walang problema doon. Huwag ka maninira. Hindi ako naninira. Ini-expose ko yung maling pananampalataya. Gaya nila Apostol Pablo sa 2 Korinto 4 hanggang 5. Baka di nyo alam. Kayo ang mali. Si Pablo hindi. Dahil sila Pablo nag-uutos ng relihiyon yun. Mag-set na lang tayo ng diskusyon, kapatid. Mag-set tayo. Meron. Tama, maamo. Pero sa mga kalaban, sa 2 Korinto 4 hanggang 5, makipagbaka. At bukod sa makipagbaka, sa 1.13 ng Tito, mga kapatid, sawaying may kabagsikan. Etong pastor na to, salungat doon sa itinuturo ni Kristo. Dahil mismong si Kristo nagsalita ng may kabagsikan sa 23.15 ng Mateo. Tingnan nyo, mga kapatid. Tapos sasabihin, hindi daw sila mali. Maling-mali nga eh. Yung Exodus daw, mga kapatid, yung Exodus 25 hanggang 6, lapat na daw sa atin yun, mga Katoliko. Ngayon, ang tinatanong ko sa kanya, ano ang Greek interlineal ng salita o ano ang Hebrew term nung salita dun sa Exodus? Hindi niya alam. Sabi sa'yo, sira daw ang ulo mo. Una ko, hintayin natin mga lang mga kapatid ha. Antayin natin dito dahil nakalab tayo. Dito nga bro, dito ka. Hintayin natin lumaban. Ayan. Manood lang kayo mga kapatid ha. Talo siya sa diskusyon mga kapatid. Ayun. Paratang sisirado ang ulo mo. Yun lang naman ang paratang niya. Hindi na makaabanti. Hintayin natin itutok mo yung camera sa akin pag ibinigay sa akin yung mic. Sige. Antabay lang kayo Tumakbo na bro. Kasi yung mga Greek and Hebrew interlineal hindi niya masagot. Sabi daw niya pastor daw siya. Kung pastor siya, ba't hindi niya alam yung binabasa niya? Ngayon, ang tanong ko sa kanya, yung Hebrew and Greek interlineal, because the Bible is originated, translated in Aramaic, Hebrew, and Greek. Ngayon, hindi niya alam yung full context ng Biblia. Naipit siya dun sa Exodo Bukod sa naipit siya sa Exodo, naipit siya dun sa definition ng salitang relihiyon. Yun ang ibig sabihin, di ba mga kapatid? Sir, magandang gabi Maganda, mag-friendly dialogue tayo. Gamitin ko rin mic nyo. Salitan tayo, dialogue to. Bakit? Kasi tinatanong ko siya kung pinaparatangan mo pa ako may problema. Matino ako. Mali ang tinuturo ng pastor. Mali talaga. Paano nasabi mali? Sabi nyo, hindi na kailangan ng reliyon para maligtas. Tama?
Sir, masisira ka. Ano, autor? Maganda, friendly dialogue tayo dito. Tindigan nyo yung itinuturo nyo. Masisira yung Kasi ang pwede naman bro. Kaso nagtatanong po ako sa kanya. Ang tinatanong ko po, Tor, ang tinatanong ko sa kanya, nagtatanong lang naman ako kasi nasa 350 no first tip, ano yun, Peter. O, tinan mo, Pastor, ang mga sinasabi ng mga miyembro mo. Eh, name-personal yung miyembro mo. Ako, nagtatanong ako. Sige, tara dito tayo. Ayun. Maganda, ano tayo, Tor, friendly, ano tayo, friendly usap lang eh. Alam mo bro, ako hindi ayaw ko makipagtalo kasi pangit naman yung gano'n tayo. Ano po bang ano? Kasi sabi ni Pablo, huwag ninyong pagtalunan sa walang mga kabuluhan bagay. Tama yun. Kasi yung tinutukoy niya po. Salita lang ako, Pastor. I-share mo yung ano ba yung mga katuruan nyo, ano ba doktrina. Share mo sa akin kasi nakikinig ako, gagala ko kung ano yung ano nyo. Ngayon, share ko rin sa iyo kung ano yung doktrina namin. Oh, yun nga. Kasi hindi tayo pwede magtalo. Mainit yung mainit yung miyembro. Okay lang yun. Ngayon, pwede ko magtanong sa inyo. Kasi tungkulin naman ng isang pastor yun. Tungkulin ng isang mangangaral yun. Nasa 350 no First Peter yun. Na inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso, na handa kayo sa pagsagot. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kung kailangan ba ng relihiyon para maligtas. Ano po bang stand nyo doon? Anong relihiyon? Relihiyon, kung kailangan ba ng relihiyon para makaluwas o para makaligtas. Ang relihiyon na binabanggit sa Biblia sa James, ang sabi Hindi bro, ano lang, ang tanong ko sa kasi categorical eh. Bawal yung po dito. Dito tayo sa ano. Dito po. Sa ano. Sige. Wag na sa, ano eh, mainit yung mga... mainit eh. Mainit yung isa bro eh. dapat pag ano yan, hindi naman dapat pagtalunan yan. Kasi yun nga. ng Panginoon yan. Kasi nga, ang tanong ko, Tor, kung kailangan ba ng relihiyon, yes or no lang po ang tanong ko eh. Pwede niyo po bang sagutin kung yes or no? Siyempre, kailangan relihiyon. Ayun. Ngayon, sabi kanina nung kasama nyo, hindi daw kailangan ng relihiyon. Eh, sino pong nagsasabi sa inyo ng totoo? Kaya nga mayroon kaming, mayroon, ang relihiyon namin, mayroong, pangalan. Samahan. Ayun nga. Ngayon, ang sabi kasi ng James, ang tunay na relihiyon na dalisay, na walang kapintasan, yung sabi niya, dalawin yung mga naulila, dalawin yung mga tama, bao. yung dalisay na relihiyon. Yun yung ang relihiyon. Tama. Ng Biblia. Tama. Ngayon, kung ang tinutukoy mo na relihiyon yung samahan, so kailangan yon. Ayun, tama. Yung grupo, kailangan yon. Kasi hindi naman pwede na mag-ano tayo, wala tayong grupo. May grupo talaga tayo. Kasi hindi mo pwedeng i-ano sa sect kung walang grupo. Tama. Di ba? Eh, yung paano mo ma-register sa sect yung? Kasi Pastor, yung sinasabi ng kasama nyo, hindi na daw kailangan. Hindi, kailangan. Ayun. Eh, sa makatwid, mali pala yung sinasabi ng isa yung pastor. Ngayon, ang tanong ko naman, binasa niya rin yung 20 of Exodus. Na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Tama po ba ito? Nilalabag po ba ng Catholic Church ito? Siyempre, nilalabag. Ngayon, kung nilalabag po, pangalawa kong tanong, ano po ang Hebrew interlineal nung 25 hanggang 6 ng Exodus? Alam niyo po ba, Pastor? Tapos, tanong ko lang po, alam niyo po ba yung Exodo, hindi ko basahin. sige, yung Exodo, yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Yun. Ito si Kuya, ang init ng ulo eh. Brad, kasi sabi mo, mali yung tinuturo ng pastor namin. Kasi, ayun naman kasi, bro eh. Mali yun eh. Ito, pwede naman eh. Ibig sabihin, Naiintindihan ko na yun. naiintindihan naman niya ako eh. Mainit lang ako kayo, bro eh. Mali yun eh. Mainit kayo. Mali, hindi ako mainit, Brad. Ikaw mainit eh. Kayo mainit, bro eh. Kung may espiritu ka ng Panginoon, may na ako. Ibig sabihin pala, bro, ito tanong ko sa'yo, si Kristo pala walang spirito ng Panginoon. Hindi. Sabi noon. Kasi si Kristo, 23:15 ng Mateo, sinabihan niya pang mga sa demonyo yung mga skriba at pariseyo eh. Pero yung reaction mo kasi iba eh. Si Kristo, ganun rin ang reaksyon. Sapa ninyo, mga skriba at pariseyo. Yung ba pwede mo sabihin sa kanila? Yung ba sinabi ng Panginoon dyan? Mga lahi kayo ng mundo, pwede ba sabihin sa kanila? Depende sa pinagsabihan. Depende sa pinagsabihan. Ngayon, kung mangliligaw kayo ng kapwa at kayo yung
kinukumpara ng Nabago ang buhay namin dahil kay 24-24. Kristo. Hindi Tama, kami yung Kristo nyo, hindi yung Kristo ng Biblia. Sa makatwid, yung Kristo ninyo, yung tinutukoy sa 24-24 ng Mateo, ang Kristo namin, na bula ang Kristo. Ang Kristo namin, Ngayon, yung namatay at tama yun bro. Kaso iba yung Kristo nyo sa Kristo ng Biblia, 24-24 ng Mateo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, binasa nyo rin kanina yung Exodo, di ba bro? Sumagot ka muna bro sa tanong. buhay kami sa Hindi ka sumasagot sa tanong eh. Sumagot ka muna sa tanong ko bro. Yung Exodo ba? Yung 25 Hindi, dito na lang, ganito na lang. Huwag na pagkasa kasi wala namang ano yan eh. Wala namang... Kasi bro, Gawin mo na lang, bro, yung kalooban ng Diyos. tama, yun nga. Kalooban nga ng Diyos Pag, itong ang ano ginagawa na ko. lang, ang tanong na lang, anong doktrina na mayroon kayo? Ayun nga, yung Nagtatanong ka, apostolic anong doktrina? tradition. Ano bang salvation na Tama. ginagawa ninyo para kayo maligtas? Ayun, marami bro. Kasi yun ang nasa 2:12 ng Pilipos. Kasi wala Lubusin namang ninyo. wala namang yung mga walang Marami. katuruan na ano. Maraming doktrina. Isang doktrina ng Bible. Eh. Tama. Sabi isa, Maraming doktrina ang Bible. Hindi lang isa. Pinag-isa. 4-5 ng Epeso. Pinag-isa marami yan. Tama. Kaya pinag-isa. Tanong ko sa iyo, meron ba kayo apostolic tradition? At bakit magkakaroon ng apostolic? Eh, kung mabasa ko merong apostolic tradition. Sa panahon yun. Wala Sa panahon ng Kristiyano. Kaya nga wala na yung apostol. Eto, tanong ko lang sa iyo kapatid, ano? Kasi si Kristo, inanoint ng Ama, 17:5 ng Mateo. Ang sabi bro itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugan, siya ang inyong pakinggan. Ngayon, wait lang, pagsalitain niyo ako. Paano pakikinggan? Sa pamamagitan ng mga inutos niya na sulat sa mga apostol. 14:37 of 1 Corinthians. Ngayon, isa dun sa pinasulat ni Kristo sa mga apostol, yung apostolic tradition. Ngayon, babasahin ko in 2 Thessalonians 3:6, that the tradition that received of us. Ibig sabihin, yung mga apostol, yung mga unang Kristiyano, may tradition. Meron silang apostolic tradition. Tanong ko sa iyo, kuya, meron ba kayo apostolic tradition? Bakit na magagawin namin yun? Ay, ibig sabihin pala, hindi kayo talaga Kristiyano. Tradition yun. Hindi ko naman sinabing apostolic. Tatanungin kita na isa. O sige. Apostolic ang dala mo, di ba? Oo, kaya nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung apostolic ang dala mo, ano ang turo ng mga apostol? Marami. Unang-una, 28:19 ng Mateo. Yumaon, wait lang, tinan mo. Nagtatanong ka, ayaw mo naman ako pasagutin. Ang nagtatanong, naghihintay ng sagot eh. O, sabi, 28:20 ng Mateo, ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat. Pag sinabing lahat, madami yon. Sa inyo lang ata, 3 eh. Ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At isa doon sa inutos na ipinareceive nyo sa mga apostol in 3:6 of 2 Thessalonians, yung tradisyon na ni-receive natin hanggang ngayon. Bakit? Dahil lang Iglesia ng Diyos o Iglesia sa Diyos sa Bisaya, sa Saan ba mabasa yung 3:11 tradisyon ng sinasabi mo, apostolic in tradition? 2 Thessalonians 3:6. Ngayon, ang sabi, sa 3:11 ng Epeso, nasa panukalang walang hanggan. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo na-rehistro yung samahan na kinabibilangan nyo ngayon? Eh, sinasabi mo dala na ng Kastila. Hindi, ang tanong ko lang sa iyo, kapatid. Ang tanong ko lang sa iyo, kapatid, tinan mo, dinamay mo yung Kastila, hindi naman natin katanong ko sa iyo, sino nagdala ng Biblia dito? O mga Mga Kastila rin. mga Kastila. O, anong reliyon? O Katoliko. Ayun. Salamat. Salamat. Tanong ko sa iyo, yung Pa silang dinala. ano? May cross pa sila. Meron. Why? Ang tanong, Meron. Ang mahalaga, yung cross o yung pinako sa cross? Parehas. Babasahin ko. Nakikinig ng sagot. Ang tanong niya, mga kapatid, ano ang mas mahalaga? Yung cross o pinako sa cross? Ang sabi ko parehas. Bakit? In 6:14 of Galatians, the cross is symbolic of salvation. Ngayon, Binanggit mo ito. sige, kapatid. Tumutukoy ito sa di ba ito? Ayan. Aming inutos nga sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na kayo maghihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Ngayon, ano ba tinanggap ng mga apostoles? Una-una, tumanggap sila ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Tinanggap mo ba yon? Tama, tinanggap ko yun. In 28:19 ng Mateo, because that is belong in the second sacrament. Kasi dalawa lang yung bautismo sa Bible. Tama. Matthew 28:19 at 19. Acts 2:38. Saan ka nabautismuhan doon? Nabautismuhan ako sa pangalan ng Ama, Anak, at Ayaw, ng mali. Espiritu Santo. Mali. Mali ka na doon. Ito, papaliwanag ito tanong ko sa'yo. sa iyo, kapatid. Di, kahit papaliwanag ko muna sa'yo. Kung mali pala, ibig sabihin, mali pala yung sinabi ni Kristo. Ang tanong ko Mali, sa iyo, mali. Ganito sino, yun. sagit lang, kapatid, hinahawakan niyo
niyo ako. Tapusin ko muna. Ito mo muna, kapatid. Tapusin ko muna yung tama tanong yung ko. sinabi ni Pedro. Babasahin niyo yung Pedro na sinabi, magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Ngayon, Ito nga muna. Saglit lang, pagpaliwanag niyo muna. Paliwanag ko muna sa'yo. Sige. Dito ha. Dahil dito magsiyaon nga kayo. Tama. Dito ka na bautismuhan eh. Tama. At gawin ninyo ang mga alagad. Alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Ngayon, Tama. sino inutusan dito? Yung mga alagad. At yung mga alagad, Ngayon, mula 1st century, wait lang kapatid, mula 1st century, Patapusin mo 2nd muna ako century, paliwanag. 3rd century, Patapusin mo muna. umiiral yun hanggang ngayon. Tika, tapusin mo muna. Kaya ang tanong ko sa iyo, Pastor, Tika muna, nung 2nd century ba? Paliwanag ko muna ito, tapusin ko muna tama ito. muna, kasi aalis kayo, Pastor, Hindi, pag paliwanag. paliwanag ko muna ito. Tapusin ko ito, sabi ha. Kasi, tama yan. Oh, bautismo niya sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Inutusan dito mga Tama, apostoles. inutusan. Ngayon, sinunod ng mga apostoles, anong ginamit ng bautismo? Sa pangalan ng Ama, Anak ba? Mayroon ka bang mabasa sa Biblia na nagbautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu? Andiyan na mismo, Pastor. Utos to, hindi to, no? Tama, utos. ng Panginoon. Tama. Ang inutusan Ito, mga basahin ko ulit ha. Ito, sagit lang bro. Sabi sa 28:19 ng Mateo na binasa ninyo, tanong, synastic gospel ba ito ni Kristo? Yes or no? Hindi, tanong ko sa inyo bro. Ang tanong ko sa inyo, alam nyo po ba ang kahulugan ng synastic gospel? Hindi nga, wag ka magbanggit na wala sa Biblia. Hindi, tanong ko sa iyo, wala palang synastic gospel sa Biblia. Anuhin mo ang Biblia? Bro, wala palang bro. Sige, Ito nga. Pastor, wala palang kusang salita si Kristo sa Biblia. Kasi ayun, salamat. Kaya nga lang, ang inutusan nga dito. Kasi ang ibig sabihin ng yung mga synastic apostoles. gospel. Maganda kasi Ito, papaliwanag ko sa inyo to ha. Magano lang po kami, may mic ako, may rin siya. Para malaman ng mga tao Hindi, na ang salita ng Panginoon hindi yan. Ito, papaliwanag Sige, ko muna, tapusin ko ito. Sinabi niyo, bautismo sa pangalan ng Ama. Singular ba yan o pangalan ng singular? Ama. Pangalan ng Ama. Ano pangalan ng Ama? Aba, 63:16 ng Isayas, Ama, na walang pasimula ay siya mong pangalan. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, Ang anak, kapatid. pangalan ba? Kaya ang tanong ko nga sa iyo, kapatid. Ang espiritu, Saglit lang, pangalan ba? kapatid, magtatanong ako. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, synastic gospel ba ni Kristo yan? Yes or no? Utos yan, utos. Hindi ko po tinatanong kung Tika muna, Pastor. Nasa lang yan sila. Hindi, sis, po kami, nagmi-mission din kami. Kayo nag-ano rin Ah. na makinig na Ito yung utos ni Kasi ito yung ginawa ng mga Kasi, apostoles doon sa Pastor, saglit lang, pagsilitain niyo po muna ako, Pastor. ito nga, makinig ka muna. Nung inutusan yung mga apostoles, ito yung ginawa nila. Tama yan, Nang kay marinig Pedro. nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang mga Tama yan, puso. kay Pedro. At sinabi kay Magbautismo Pedro kayo at sa sa ibang pangalan mga ni Kristo. apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ano sabi ni Pedro? Magbautismo kayo sa pangalan ni Oo. Kristo. Tama. O ngayon, ang bautismo mo saglit bakit lang. sa ama, sa Saglit lang bro. Pagsalitain mo muna ako. Ngayon, yung sinabi ng mga apostol kay Pedro, ano ang nararapat nating gawin? Magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Therefore, magbautismo kayo sa ibang translation yan, sa utos ni Kristo. Ngayon, ano bang utos ni Kristo? Sabi sa 28, saglit lang. Sabi ng nilang Pastor. Huwag Saglit kang lang, Pastor. magbabawas. Saglit lang, Pastor. Magbabawas at Ano nyo muna ako, nasusukol na kayo, Pastor. Sabi sa 28:19 of Matthew, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Yan ang kautusan ni Kristo. Dahil ang point ni Pedro dyan, sa utos ni Kristo, sa ibang translation. Mga alagad. Kung yun ang gagamitin mo, inulit mo lang yung sinabi ni Kristo, yung utos. Ikaw ako, utosan kita. Tama yan, Pastor. Bigyan mo ako ng asin sa tindahan. Ano sasabihin mo pagdating doon sa Bumili tindahan? ng asin. Ngayon, ang sabi naman, eto bro Inulit. saglit lang, Pastor, sasabihin ko lang sa'yo. Ngayon, ang sinabi doon ni Pedro, lilinawin ko lang kasi hindi naintindihan. Ang sabi doon, magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Sa ibang translation, in Greek, ang nakalagay dyan, sa kautusan ni Kristo. Ngayon, ano ba yung kautusan ni Kristo? Sabi sa 28:19 ng Mateo, magsiyaon kayo at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin, magbabautismo sa tatlong pangalan na yon. Ano
pastor. Maliligaw ka dyan, Pambihira ka naman, pastor. Sa pangalan niya kasi anak, hindi naman pangalan So, yan. ngayon, ang tanong ko naman sa inyo, pastor. Ngayon, yung sinasabi sa 28:20 ng Mateo hanggang 19, isang pangalan ba o tatlo? Ha? Isang pangalan. Isa. Ngayon, pag sinabing isa, bakit sinabi hindi sa pangalan lang ng anak, kundi sinabi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Ngayon, sabi mo isa. Ngayon, sinong mas matalino sa inyo ni Kristo? Ikaw na nagsasabing Utos isa? nga ni Cristo, inutusan niya mga Hindi. apostoles. Ang tanong ko sa'yo, mayroon bang nagbautismo na apostol na sa pangalan na Meron. Espiritu Santo? Meron. Oh, meron ito. Oh. Tanong, ito ha. Oh, Tanong ko sana. sa inyo, sino Sige, ang basahin mo kausap? sa Bible. Meron. 28:19 na Mateo. Bautismohan ninyo sila sa Hindi yan. pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi pinautismo sila sa tatlong pangalan. Mali yung ano mo sa ano. Kaya nga, ang ano ko sa iyo, bro, ang tanong ko sa inyo, kung alam nyo, sabi nyo isa, bakit sabi sa 28:19 na Mateo, tatlo, tanong ko sa inyo, Utos nga yun. ayun, utos sa mga tweet, nag-utos si Kristo na bautismo sa tatlong pangalan. Intindihin mo kasi yung sulat sa pangalan, singular. Tumutukoy ba yan sa tatlo o isa? Sa tatlo. Bakit? Paano maging Ito, tatlo sa- basahin ko ulit. sa pangalan? Basahin ko ulit. Kasi yun ang Singular yan eh. kasi Isa yun ang lang. sinabi ni Kristo. Basahin ko ulit. Sabi, 28:19 na Mateo, bautismohan ninyo sila saan? Ilan to, pastor? Sa pangalan ng Ama. Ilan? Isa. Anak. Ilan na? Dalawa. At Espiritu Santo. Tatlo. Tanong ko sa iyo, Paano yun? sinong mas matalino sa inyo ni Kristo? Tanong ko nga, Ikaw nagsasabing Ang Espiritu Santo pangalan. Tama, Kung pangalan saan yun. mo mabasa. Tama, nasa Judas yun. Na manalangin kayo sa Espiritu Santo. Wala namang sinabi, pangalan ng Oo, Espiritu hindi Santo. pala. Ngayon, ito naman ang tanong ko sa ilit sa inyo, Pastor. Tanong ko sa inyo, Pastor, alam nyo ba, ito, Pastor, tatawa ko sa inyo. Alam nyo ba, ito sabi nyo kanina, sa unang Pedro, sa pangalan ni Kristo. Ngayon, alam nyo ba ang Greek interlineal ng talatang binasa nyo? Alam nyo o dili nyo alam? Si Pablo, nung mangaral sa Ang tanong ko kasi sa inyo, marami naniwala ang sa tanong kanya. ko kasi sa inyo, Nagpabautismo ang akong sila. pangunta Kanino na, nagpabautismo? Pastor, Sa pangalan ni Jesus. tama yung nasa Pedro. Kasi yung sa pangalan ni Jesus, sa ibang translation, in Greek, ang nakalagay doon, Meron mo sa translation, transmission doon. sa kautusan ni Ang Kristo. transmission, iisang Ngayon, Diyos. paano naging sa kautusan ni Kristo? Sabi sa 19, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sukul ka na dyan, Pastor. At nga dyan, kung mayroon ka bang mabasa ng apostoles nagbautismo sa pangalan ng Ama? Meron. Espiritu Santo, meron. Tanong ko sa iyo, pag inutos ba, gagawin ng mga apostol? Gagawin. Ayun. Anong ginawa Ayun, nila? tanong ko sa iyo. Anong utos nila? Sagit lang, sumugot muna kayo. You are not a professional. Be professional, Pastor. Ngayon, pag sinabing inutos, susundin ng mga apostol. Tinatanggap nyo ba yon? Siyempre. Kung tinatanggap nyo rin ng 28:19 ng Mateo na inutusan ni Kristo sa tatlong pangalan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pastor, sukul ka na dyan, Pastor. Nung tinupad yan, tinupad ng apostoles. Tama yun, Pastor. Tinupad yun, Pastor. Tama, tinupad yun sa 28. Sabi niyo kanina, Pastor, di ba? Ang mga apostol, pag inutusan, sinusunod. Tanong ko sa iyo, yung sa 28:19 ng Mateo, utos ba yung 28:19 ng Mateo? Ngayon, ano ang inutos sa 28:19 ng Mateo? Sa tatlong pangalan o sa isang pangalan? Hindi, Pastor, sumagot kayo. Hindi, Pastor, sumagot po kayo, Pastor. Unawahin mo kasi singular yan eh. Hindi ko tinatanong, bro. Kaya sa bautismo lang sa pangalan, singular, tumutukoy sa isa Alam mo yan. ba't singular, Pastor? O, Diyos 30 naman, ako at ang Ama isa. Yun, isa. Tama. Si At hindi Cristo. kahulugan ng isa, siya na rin ang Ama. Siya rin ang Ama. Tanong ko sa iyo, ito panguntana. Ang akong panguntana sa iyo, Pastor. Di ba, utos. Pag nag-utos ba si Kristo, sinusunod ng mga apostol? Sinunod sa Acts Tama. 2:38. Hindi ko tinatanong sa Acts. Pag nag-utos si Kristo sa 28:19 ng Mateo, tatlong pangalan o isang pangalan? Inutusan nyo sila na. Hindi. Inutusan sila. Sumagot kayo, Pastor. Hindi. Mayroong ano nga yan eh. Mayroong Alin? ibig sabihin nga yung singular. Kaya tama, singular and plural. Singular. It doesn't, Tumutukoy sa isa yan. Kasi it doesn't, isipin mo na lang, it yung doesn't ama make hindi sense, pangalan. Pastor. Katulad ko, ama ako. Kung mabasa ko, kapatid, ang Ama ay pangalan. Pangalan na. May pangalan ako. Ano Kasi ito, pangalan? Pastor, basahin natin. Anak din ako kasi Ibig sabihin pala, mayroon Pastor, akong tatay. ang Ama Hindi pala, pangalan ng anak hindi ko. pala common name ang Ama. Alam ko. Ama? O, hindi pala common name ang Ama, Pastor.
Alam mo kasi binanggit din niya. Hindi, ang tanong ko kasi sa iyo, Pastor, common name ba yung ama o dili? O yun, sa mga katwi, tinatanggap nyo, pag common name, yun talaga ang pinambautiso sa 19 hanggang 28 ng Mateo. Kasi sabi nyo, common name eh. Hindi nga yun ang ama eh. Hindi nga pangalan yan. Ang pangalan na doon si Tukoy, sabi ni Jesus Christ, ako at ang ama ay isa. Tanong ko sa iyo, Ilan ba sila? Dalawa, isa. aba, isa sila sa bilang ng pagka-Diyos. Pero sa bilang ng pagkatao, tatlo sila kasama Espiritu Santo doon. Kasi Pastor, sabi sa 1.26 ng Genesis, alam nyo ba ang Hebrew noon? Sa 4.30 of Hebrew ng Genesis, alam nyo, Pastor? Ang sabi nga ng Panginoon eh, kay Felipe, ako ang daan at ang katotohanan. Tama yun, Pastor. At hindi kayo yun, Pastor. Ito nga, pakinggan mo muna. Wala makaparang ulit magitan ko. Ano sabi ni Felipe? Panginoon, ipakita mo sa amin ng iyong ama upang ito'y sukat sa amin. Anong sagot ni Jesus? Tagal-tagal mo na ako nakita. Tagal mo na akong Alam ko na yung kasama. babasahin nyo, Pastor. Alam nyo na yung babasahin nyo. Ngayon, Sino nga yung tatanong, tinutukoy ni Jesus? wait lang, Tama. Pastor, pagsalitain nyo ako. Ngayon, kaya sinabi ni Kristo, ang tagal nyo nang nakakita sa akin, di nyo pa rin nakita ng Ama. Bakit? 1.26 ng Genesis, dahil magkamukha sila ng Ama. Magulo ka. Ano, suko ka na po, Pastor. Sa yan. Ito. 5:20. Alam ko yan, Pastor, yung binabasa nyo. Ang tunay Hindi nyo na pa Diyos, si Kristo. hindi nyo pa sinasabi, alam ko na yung babasahin nyo, Pastor. Kaya nga, ano eh. Sige, ano. Nakakatawa. Ayan, mga kapatid. Viva Cristo Rey. Comedy yan nangyari. Nadali siya, mga kapatid, sa 28:19 ng Mateo. Ngayon, yung argumento niya, yung nasa unang Pedro. Ngayon, yung nasa unang Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Tama yon. Dahil sa ibang translation nun, ang nakalagay, sa kautusan ni Kristo. Ngayon, pag tinanong natin si Kristo, dahil ang sabi ni Pedro, magbautismo sa kautusan ni Kristo, anong sabi ng ating Senyor Jesus Cristo? Sabi sa 28:19 ng Mateo, bautismuhan ninyo sila sa in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Amen. Kaya, hello mga kapatid. Kaya, nadali natin si Pastor. Kasi naipit siya dun sa 28:19 ng Mateo. Sabi niya, isa. Ngayon, inamin niya, yung 63:16 na pangalan ng Ama is common name. Ngayon, nalito siya doon. Nalito si Pastor doon. Ang dami niyang kalituhang ginawa. Ngayon, eto, nag-walk out si Pastor. Yan nagkalituhan kayo eh. Nag-walk out si Pastor. Ipit na ipit. Yung isa naman, mainit. Ang tanong niya naman sa akin, sino yung mahalaga? Yung cross ni Kristo o si Kristo? Ang sagot ko sa kanya, parehas. Why? Because our Lord Jesus Christ is tagapagligtas sa 2:13 ng Tito. At yung cross, simbolo ng tagapagligtas in 6:14 of Galatian. Naipit si Pastor, mga igsuon. Kaya mga kapatid, magsama-sama tayo dito. Tinatawagan ko ang lahat ng CFD, 4:5 ng Epeso, magsama-sama tayong ipagtanggol ang pananampalatayang tunay. At yun ang tinuro ng ating Panginoon Kristo. At yun ang aral ng Roman Apostolic One Catholic Church. Ayun mga kapatid. Kaya magsama-sama tayo. Viva Cristo Rey, mga kapatid. Proteo et Ecclesia. Kaya nadali natin ng isang sekta na to. Ayos. Salamat sa Diyos. Dapat pa ng simbahan sila nag-ano eh. Mga kapatid, kamusta? Kamusta po kayo? Okay lang po ba kayo dyan, mga kapatid? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, yung mga nanonood. Hello po, at kasama ko po si Bro FJ. Ano masasabi mo? Hindi kayo magkaintindihan kanina eh. Medyo natatawa ko. Ayan. Sa awa tulong ng Diyos, mga kapatid, tulungan nyo ako sa sa speaker, kasi ang mga sulpo, tatag ng tao, may speaker. Tayo pa kayang tatag ng Diyos. Wala tayo. Ngayon
Wag muna kayong aalis, mga kapatid. Tuloy-tuloy ito. Pagkatapos, naipit siya sa 28:19 ng Mateo eh. God bless sa inyo mga kapatid, mga igsuon. I-download nyo itong ano na ito ikalat natin. Mga kapatid, samahan nyo naman ako. Samahan nyo naman ako dito mga kapatid. Wala akong katulong. Ako lang mag-isa, sinusukol ako dito kanina. Dalawa-dalawa sila. Yung isa mainit eh. Hindi nagbabasa ng Biblia yung pastor eh. Kasi, sabi niya kanina, sino yung mahalaga? Yung cross o yung napako sa cross? Sabi ko, parehas. Ngayon, babasahin ko, umalis. Ito pala, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? 8:47 naman dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Tanong, nakinig ba siya? Hindi sa Diyos. Hindi siya. Sinabihan. Kaya mga kapatid, nataboy natin ngayon. Nasa ba ang Kura Paroko? Nandun siya sa nasa loob si Father eh. May basbas naman na tayo ni Father dito, mag-ingay-ingay tayo dito. Ang kailangan lang natin, mga igsuon, mga kapatid, is a permit. And after sa permit, sa parish praise, yung permit pala sa city, sa munisipyo, ay kailangan na natin ng speaker siguro, no? Kasi, no bro? Tapos mic. Kasi itong mga sulpot na to, lakas. Malakas sila sa technology, no? Parang antikristo, no? Naniipit si pastor eh. Yun yung punong pastor nila, di ba? Pinipigilan nilang makipag-usap sa akin. Yung pala, hindi alam yung hindi alam yung Greek interlineal ng mga binabasa. Kasi ang tinatanong ko sa kanya, wala naman silang makakayat hanggat nandito ako. Kahit patay nila ako, mga kapatid. Kahit ba sabihin mo ibarangay ako ngayon, okay lang. Ipagtanggol natin ang Santa Iglesia, ang totoong aral at ang totoong iglesia. At sabi sa 3:15 of 1 Timothy, the pillar and foundation of truth. And according to CCC, the Church of Christ or the Church of God, and the foundation and pillar of truth, what is that? The Holy Roman Apostolic Catholic Church. Natindigan ba ni Tatang Pastor? Hindi. Kaya ayos lang ako dito gabi-gabi. Siguro everyday na ako nandito, every night tayo, no? Every night na kami nandito, mga hunting kami ng pastor. Tulungan nyo naman ako. Si Bro Jared gusto sumama sa kanyang preaching. Magparami kayo diyan, mga bro. Bro, parang gusto magsiya. Ayan, Kaya mga kapatid, hintayin natin. Sabi gagamit daw sila ng mic. Pwede, no? Kahapon po meron nagtanong magkano daw ang speaker, review mo ang live mo. Hindi ko po nakita mga kapatid. Siguro ayun nga, naipit siya. Naipit si pastor, pati yung no? Kasi in 6:14 of Galatians, the symbolic of the salvation of our Lord Jesus Christ is the cross. Let us read. But God forbid that I should glory save on the cross. Therefore, we are saved through a cross. At sino yung napako sa cross? Yung nagpapako sa cross. 2:13 nandito yung hihintay natin. Hindi si pastor yon, hindi ang mga mangangaral sa demonyo yun, gaya na nakausap natin, kundi si Kristo. Kaya kahit mapagod ako dito, mga kapatid, okay lang. Mapagod ako dito. Pwede lang, okay lang, maganda. Okay lang kahit mapagod tayo dito, pagpawisan tayo. Basta maipahayag natin yung salita. Kasi natuntunan ko na yung aral, yung dati kong inuusig. Yung pala ang totoo, kaya kahit mamatay ako sa kakatanggol ng pananampalataya natin, ipagtatanggol ko to dahil ito lang yung alam kong gawang mabuti. 4:17 ng Santiago. At gaya ni Apostolo Pablo, nagawa ko yung panguusig sa Santa Iglesia noon, 1:13 ng unang Timoteo, basahin natin. Bagamat ng una ako'y naging mamamusyong mangusig, ngunit kinahabagan ako ng Diyos. Bakit? Sapagkat yun ginawa ko sa hindi
pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Kaya nga ang tanong ko sa kanila, di ba ang inutusan daw alagad in 28:19 of Matthew, tama yon, mga alagad. Ngayon, yung mga alagad na yon na nagpapatuloy hanggang ngayon at yung nagsabi nun ay nagpapatuloy at binabantayan ng kanyang Santa Iglesia sa versikulo 20. Tanong ko sa kanila, first century umiral yon, second century umiral yon. Ang tanong ko kay pastor kanina, nung second century meron na ba kayo mga miyembro? Wala. Bakit? Sulpot. Sino? Sila. Ayun. Anong religion yun? Born again? Ano ba? Born again ba? Oo, born again. Born again pala ano? Kasi kapatid na sino ba to? Si Ben Rev Ramirez. Kaya po ako tumatawa. Ano po yun eh. Kasi wala naman po talaga tayo sa formal eh. Hello, bye-bye. Wala naman po talaga tayo sa formal debate, bro. Ngayon, ginagawa ko sa kaayusan, 14:40 ng unang Korinto, ayaw naman ni pastor ng kaayusan. Kaya ang ginagawa ko, sinasabayan ko na lang siya. Gaya ni Apostol Pablo, nasa unang Korinto. Bagamat sa walang kautusan, ako'y nag-aring walang kautusan. Ngayon ang ginawa ko, sinusunod ko lang yung nasa Biblia. Ngayon, yung born again kanina sa bayan, naputata. Yung sawat tulong ng Diyos. Kaya balik na tayo sa Iglesia Katolika. Balik na tayo sa totoong tinatag ni Kristo. At yun ang Catholic Church. Dahil yan ang foundation and pillar of truth in 3:15 of 1 Timothy. At yan, hanggang sa katapusan ng panahon, mananatili ang simbahan na yan. Dahil ang born again Iglesia ni Cristo, Soriano, mga sulpot na sekta yan. Kinatuparan ng 24:24 ng Mateo. Ngayon, andito nga sila, nag-iingay. Mayroon pa bang sulpot ton kay PMCC? Maganda sana PMCC eh. Wala. Hello, babay. Sino ka ba? Sino ka ba, babay? Post mo, Gcash mo. Kasi itong Gcash, mga kapatid, ano to eh. Sa tindahan ito kasi yung Gcash ko, hindi verified. Fully verified. No, hindi fully, Mahirap yun eh. Meron bro, in 17 of Revelation, Trinity yung letter for letra. Si Casey. Hello. Hello Casey. Ano na ako? Roman Catholic Church. Bumalik na ako sa tunay na iglesia. Ngayon, meron pa bang sulpot doon sa kabila? Doon tayo sa kabila. Tara. Wait lang ha. Punta tayo doon sa kabila. Okay. Maghanap tayo ng sulpot. Kasi maraming sulpot dito. Yung isa nabutata na eh. Next naman. Next, bro. Kabila. Si Casey pala to. Ba't mo ako ini-stalk ha? Dito naman sa kabila, tignan natin kung nandito yung mga PMCC. Tignan natin. Hindi ako papayag kasi niloloko tayo eh. Mga sulpot naman itong mga ito, nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Ngayon, i-clarify naman ito ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia. Mag-ingat na lang tayo mga kapatid ha. Huwag kayong paakay sa mali. Ang sabi ni Apostolo Pablo, kung mababasa natin yung 4:17 ng Galacia, may nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila, ihiwalay kayo. Saan? Doon sa kinaaniban natin na existed 33 AD. And that's the Roman Catholic Church according to CCC.
At yung ang tinubos ni Kristo ng sarili niyang dugo sa 2028 ng gawa. Hindi MCGI, dahil wala namang MCGI sa Biblia eh. Tinayo lang ni Soriano nung 90s yun eh. Lang, tara. Dito may PMCC bro. Casey, nasan ka ngayon? Hello, Casey, nasan ka ngayon? Kaano-ano mo mga almasora sa De La Paz? Wala bro. Ligaw na almasora ako eh. Ngayon, wala yung PMCC dito. Wala iman sulpot eh. Balik. Wala? Wala. Yan ang, wala na. Natakot na napunta ta si Pastor sa 28:19 ng verse 20 of Matthew. Kasi hindi niya alam yung konteksto sa unang Pedro eh. Nasaan na? Oy, nasaan ka na? Tara. Magkano pa ba? 20, may 20 pa ako. Kahit pang tubig, no? Oo. Tumakbo si Pastor, nag-walk out. Dinadaan na lang sa tawa, kaya dinaan ko na lang rin sa tawa eh. Kaya kayo mga pastor makukulit kayo Huwag na kayo makulit. Huwag na kayo mangligaw ng mga totoong Kristiyano. Huwag na kayo mangloko. O mga nananawagan ako sa mga street preachers dyan na taga Binyan rin. Friendly dialogue tayo dito. Hindi naman ako nangangagat. Pwede nyo akong bugbugin. Ang payat-payat ko. Oh. Born again bro. Ba't siya mga magsasagot ganito? Mapayat lang ako. Pwede nyo akong suntukin. O yung mga taga Binyan, sasabihin ko na pangalan ko. O mga taga Binyan na taga rito. Pwede friendly dialogue tayo. Bigyan nyo akong mic. Kayo rin merong mic. Ngayon, si pastor na isa, yung yung medyo kalbo, no? Binasa niya yung Exodus, hindi niya naman nauunawaan. Yung context ng Exodus sa Hebrew is pisel. Ang ibig sabihin ng pisel ay yung mga Diyos-Diyosan sa Israel, idols. At ang definition ng Diyos-Diyosan sumala sa Biblia, sa 8:4 ng unang Korinto, yung mga bagay na hindi totoo. Huwag mo namang sabihin si Maria hindi totoo, pastor. Huwag mo namang sabihin si Kristo hindi totoo. Totoo sila. Therefore, hindi sila Diyos-Diyosan. Ngayon, bakit meron tayong mga sacred image nila na nasa simbahan natin? Utos. Nasa 3:10 of 2 Chronicles, 3:12 of Revelation, at nasa 6:29 ng unang hari. Kaya, itong mga pastorotot na ito, hindi titigil ito hanggat hindi nahampas ng aral ito eh. Kaya hintay tayo dito. Pagod? Kaya nga, hihina ako. Hira. Ba't kaya hindi na nadadagdagan ng ligas? Wala naman kailang yan. Si Casey, ba't napadalaw sa Facebook ko yun? Sino?
Wait lang ha. Ayan, hello mga kapatid. Wait lang ha. Parang bukas ba? Oh, bukas may practice ng choir. Mga kapatid ha. Tayo natin si Pastor kung makausap pa natin. Nagyabang sa miyembro niya, tayo do yung nasa ako. Pero kitang-kita sa video mga kapatid. Siya ang nasa eh. Nakakita mo ba? Tawa nga ako ng tawa. Tawa ano na lang eh, no? Inapiran na lang ako eh. Parang ano siya eh. Ano yung silahes, no? Wala na lang eh. Kita pa dyan, panood nga ng video dyan. Ito. Hello, kapatid na Kim Kim, GB Buhisan, Raymar Bangkes, Carlo. Choir ka bro, magko-choir sana. Kasi nakausap ko yung kura paroko doon, mag-choir daw ako. Di ba, Brad, hindi ka na? Di ba magko-choir ka pa? Bro, Muslim, tagasan ka po ba bro? Miguel, pakita mo simbahan bro. Ito ang magandang simbahan na tatag ng atong Ginoo. Sumala sa Biblia. Itong templo na to, kaya tayo mayroong mga sacred image diyan dahil utos. In Old Testament, in New Testament na ipinatuloy ni Kristo. Sa 6:29 ng unang hari, 3:10 ng ikalawang kronika. Ngayon, bakit natin ipinoprosesyon? Because that is a commandment of Christ according to the Bible. That is not biblical. That is very biblical. At yan ang hindi sinunod ng mga pastorotot na ito. In 6:6 of Josue and 7:6 of Book of Josue. Ngayon, ang tinutukoy eka doon mga kerubin. Bakit naman eka kayo, mga santos, mga tao? Utos na sa hula eh. Nasa 3:12 ng Apokalipsis, yung magtatagumpay o yung ginawang banal ng Diyos ay gagawin niyang haligi. At sa ibang translation, yung haligi, bato, statwa. Ibig sabihin, utos ng Diyos na ilagay sa kanyang kabanal-banalang templo na yung magtatagumpay ay gagawin niyang bato sa kanyang templo. Sino ba yung mga nagtagumpay? Yung mga nangamatay. At sino ba yung mga nangamatay? Yung inaring ganap ng Diyos sa 8:33 ng Roma. At yun, ang mga santos ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ngayon, ba't may Roma? Aba, yun ang inibig ng Diyos sa tinawag ng magbanal, hoy, hindi sa Pilipinas. 1:7 ng Roma. Kayong mga nasa Roma na tinawag na magbanal ng Diyos. Tanong, ano bang lokal ang meron sa Roma? Hindi ba Roman Catholic Church? Wala namang iglesia ni Manalo dun eh. Wala namang born again dun eh. Mga kapatid. Kaya ang relihiyong makaluwas sumala sa Biblia na nitukod ng atong Ginoo ay ang Roman Catholic Church na siyang iglesia ng Diyos. Very biblical mga kapatid. Ano? Very biblical. Ayan. Inutusan ka ba gumawa ng rebulto? Aba, pinatuloy ni Kristo yon. Ano ka ba? Nasa Hebreo, katunayan, ipinangaral pa nga ng mga apostol yun, Holy Covenant eh. Because that is a apostolic tradition, apostolic commandments that teach of our Lord Jesus Christ hanggang sa panahong Kristiyano. 5:9 ng Hebreo. Kahit yun ang dapat nating sundin. Bakit? 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan man naman ito, ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. In Old Testament, in New Testament, yung kautusan doon, na gaya ng pag-ukit ng larawan, utos pa rin. Sumala sa Biblia, at yun ang utos ng atong Ginoo. Ayan ang ano. Hello bro, ano bang pangalan? Hindi ko mabasa. Jaymar, Carlo. Ay, hello bro Carlo. Andiyan ka pala. Mga kapatid nung simen. Opo, Alan Formantera. O medyo marunong ka na magsalita ng Bisaya.
Ayan, Jaymar, Jason, Miguel, Raymundo. Mali ka dyan. Ikaw ang mali. Nasa Biblia yan, hoy. Ano ka ba naman, Raymundong pastor, oh? Eugene, anong reliyon mo, Brad Eugene? Gregorio Bugal. Ayan. Hintay tayo kasi meron tayong kaibigan na choir nasa nasa loob. Magdiskusyon na lang tayo, Raymundo. Nagbubunga ka dyan, Pastor Rotot ka. Nonood ngayon. Tuganan natin ang kailangan ni kapatid na Jared. Pagtulungan natin kahit konting halaga. Kasi yun lang naman ang kailangan, mga kapatid, pag magpa-public preaching ba, kailangan ng kailangan natin siguro ng authority sa mayor, Kasi meron na tayong authority sa mga kaparian, meron na tayong authority sa mga parish priest. Ngayon, meron na rin tayong authority binigay ni Bro Wendell Talibong, binigyan tayo ng files. Wala na po Sensya na po. Ngayon, ang kailangan na lang natin yung mayor's permit, tapos yung speaker. Para malakas kasi nasa 58.1 ng Isaias yun Umiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Isigaw mo ang yung tinig na parang pakakak. Ngayon, modern times na. 12:4 ng Daniel. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo, tataka mo salita hanggang panahon ng kawakasan. Ngayon, sa panahon ng kawakasan, yung panahong mapanganib sa 2 Timoteo 3:1, maraming may bigin sa salapi gaya ng mga pastorotot na nakausap natin. Ngayon, nung sa paglago ng kaalaman, kaalinsabay nun yung yung panahong mapanganib. At yung panahong mapanganib na yon, meron ng pakakak na yung digital na, Dati manual na ngayon digital na kaya kailangan meron tayong malakas na tinig dito. Kaya ayun, hello bro Reynald. Sige, pwede. Isali niyo ako. Good evening, brother John Reynald. Visit Eastern Catholic dyan. Matt, kapatid, ang nating Eastern, may Catholic sila sa Manila. O tayo GC. Sige po bro, ipin ko yung mo kapatid. Ipin. Ayan. Sige kapatid. Dilapas ka pa rin. Dilapas pa rin ako. Pagod lang Wala na, umalis na sila Pastor. Salamat sa Diyos. At na-lecture natin si Pastor sa 28 ng Mateo. Tatak si FD with humble heart pa rin. Kaya tumawa na lang tayo. Yung isa, pasensya na mga kapatid uminit ako kanina. Kasi mainit rin si Pastor Alam naman natin, tao tayo, templo ng Diyos, 3:16 ng unang Korinto. Possible pa rin tayong magkasala. Kaso hindi nga lang sinasadya, gaya ng nagawa ko kanina in 7:20 of Ecclesiastes. Dahil pag sinabi natin tayo walang kasalanan, malinis tayo, 1:8 ng unang 1, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Nasa katotohanan tayo, kaya nga sinasabi ko mali ko Nagpakumpisal rin ako kanina sa mga pare because the praise, the bishop have the authority from our Lord Jesus Christ to Apostle Peter, and there's have a apostolic succession. Nagpatuloy na yan 28:19 hanggang 20 ng Mateo, at yung pagkasaserdote ni Cristo 7:24 ng Hebreo nagpapatuloy, at ang kanyang iglesia nagpapatuloy 3:11, 16-18 ng Mateo, at yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dahil tayo lang naman ang may authority 16-19 ng Mateo. At isa dun sa authority, yung mga bishops. Binigyan ng authority yon 20-28 ng gawa, yung mga obispo. Si Soriano, wala namang obispo yun no? Kahit kailan wala akong narinig. Kuya Daniel Rason, meron sila. Narito na po, si kapatid na Daniel Rason. Meron sila noon. Kuya, hindi obispo. Kaya walang pakarapatang itong mga ito. Wala itong authority sa mga apostol. Ngayon, ang authority natin mula kay Kristo, kay Pedro, 16-19 ng Mateo, mang inyong talian sa lupa, tatalian sa langit, at isa dun yung confession. Katunayan, 20-23 ng 1, sino mang inyong patatawarin ay ipatatawad naman sa langit.
Very biblical. Kaya nagkumpisal tayo. Kaya tayo mga kapatid, ang bilin ko lang bago tayo mag-receive ng Holy Eucharist. Kasi banal lang Eucharist eh. Kahit ang mga apostol, kada unang araw ng sanglinggo, Lord's Day, natakot ang mga Sabatista, nagpuputol-putol sila ng tinapay. Meron silang ginagawa sa congregation nila. 27 ng gawa ng unang araw ng sanlinggo na kami magkapisan putol-putulin ng tinapay. Therefore, the apostle, nagputol-putol sila ng tinapay, and that's the Eucharist. Because the apostle have the authority. At yun yung nasa 20-28 ng gawa. Napakanin ninyo. Ano pakakain? Yung tinapay. Anong tinapay? Yung Eucharist, yung katawan ni Kristo. Ito ang aking katawan. Gawin nyo ito sa pag-aalala sa akin. Hindi naman sinabing ito ang simboliko ng aking katawan. Pag sinabing ito ang aking katawan, that's our Lord Jesus Christ. At bilang isang Katoliko, kailangan nating ma-receive yan every Mass. Kaya mga kapatid, nananawagan ako sa mga Katoliko, wag nating pabayaan yung natin, yung pagkakatipon natin. Linggo, may Mass. I-receive nyo ang Eucharist. It's very biblical. 10:25 ng Hebreo. Huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. At isa dun sa pagkakatipon, yung pagkakatipon gaya ng mga unang Kristiyano at mga apostol, 27 ng gawa, unang araw ng sanglinggo. Pag sinabing unang araw ng sanglinggo, linggo yun. Kaya, huwag tayong mga kapatid, huwag tayong manghimagod sa paglilingkod sa Diyos. Lalong-lalo na sa pagsisimba, at huwag tayong maging impokrito, gaya ng mga pastor na nakausap natin, tawa na lang ng tawa, naipit na siya, tawa na ng tawa, kaya sinabayan na lang nating tumawa. Ngayon, si Bro John Reynald, gagawa siya ng GC, gumawa tayo ng GC, para magkaisa tayo, 4:5 ng Efeso, at ibinila naman ni Kristo na magkaisa tayo, di 7:11 ng 1. Marami pa akong pwedeng itopic kasi napakadami. Na talagang nagagalak ako, Kasama ko rin si Bro FT, asikasuhin na rin yung baptism niya, certificate, para mabautismo na siya dahil ang bautismo kasama sa 7 sacrament. At napakahalaga ng bautismo dahil ito ang ikapaghuhugas ng kasalanan natin. Katunayan, 22:16 ng gawa, magtigil ka at ikay magbautismo rin at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Paanong pangalan? 28:19 ng Mateo, yung kinontra ni Tatang Pastor, sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nga ang tanong ko kay Pastor Otote, Pastor, alam nyo ba ang Greek interlineal ng unang Pedro? Hindi niya masagot. Bakit? Dahil hindi niya alam. Nagpastor siya. Ngayon, talakayin natin yung mga sinabi na itong mga kolokoy na ito. Kolokoy, Ngayon, sabi niya, sa 28:19 ng Mateo, pumalpak si Pastor Otot doon. Why? Dahil 3 pangalan yung nandun Ano ka ba naman, Pastor? 3 yun Hindi naman isa yun ginagawa niyang isa Binasa niya rin yung unang Pedro, kaya nga sabi ko sa kanya alam ko na yung babasahin niyo, Pastor. Hindi mo ko binabasa, alam ko na yung babasahin mo. Bakit? Dahil alam ko ang galawan ng mga protestante. Dahil dati rin akong protestante. Bro, Brian? Oy. Dati rin akong protestante, kaya alam ko ang galawan ng protestante, lalo na kayong mga MCGI. Lumaban kayo ng diskusyon. Patunayan nyo, si Daniel Rason at ang tinatatag niya at inaaki niyang iglesia ay sa Diyos, tutol ako. Tindigan nyo sa diskusyon yan. Hinahamon ko ang mga KNP ng MCGI, mga manggagawa ng MCGI. Kaya nyo bang tindigan na si Daniel Rason ay nagtuturo ng hindi katitisuran? Patutunayan ko, katitisuran ang itinuturo ni Daniel Rason. Ilaban nyo sa diskusyon yan. Huwag kayong mang-character assassination gaya ng ginawa nyo kay kapatid na Mago. Pinasama nyo ng pinasama, mga MCGI. Pati ako pinasama nyo. Kaya nyo bang tindigan yun sa diskusyon? Kayo mga protestante, kaya nyo bang tindigan sa diskusyon yan? Hindi nyo kayang tindigan sa diskusyon yan. Bakit? Dahil yung nasa ng inyong ama, yun lang ang kaya nyo gawin. Ano yun? 8:44 of Book of John, yun ang magsinungaling. Kaya kayo mga pastor kayo, mga sinungaling kayo, mga sa demonyo.
Totoo ba yun? It's very biblical. Yung pagpapaika po nyo, sa demonyo yan, ayon sa Biblia, sa panahong Kristiyano. Kaya, alam ko ang galawan ninyo mga protestante. Alam na alam kong galawan ninyo dahil dati akong protestante. JW, SDA, lalo na ang dating daan, lalo na ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, alam ko ang aral ninyo at alam ko ang mga teknik ninyo sa diskusyon. Kaya sigahan nyo. Hindi ako titigil magsalita dito, mga protestante kayo. Chat na lang po kayo kay Bro Reynald. Ito yung sa mga gustong magpasali sa GC. Ayan, ipin natin ang kanyang sinabi. Okay, nakapin na, no? I-unpin lang natin tong isa. Nasaan na yung sinabi niya? Pin natin. Parang galit ang mukha. Kaya mo siya. Ayun, Ayan, magpapasok tayo. Bro Carlo. Ay, pasok natin si Bro Carlo. Cold add guest. Bro Carlo, hindi ka ma-add. Sorry nakapending ka pala dyan. Ayan. Ngayon, mga kapatid, ano na bang plano? Umalis na yung mga pastorotot Nawala na dito Tapang ng isa, yung panot ba yun, pastor? Ayun. Kaya lang, mga kapatid, magpatuloy tayo. Kada may misa, huwag natin pabayaan. Huwag natin gayahin yung iba. Basahin ulit natin ang 10:25 ng Hebreo. Huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Huwag kayong gagaya dun sa iba. Dahil yung iba, nagmimisa lang pag birthday. Magmimisa lang kapag Pasko. Magmimisa lang pag nanalo sa loto. No! Bakit? Dahil utos yan na dapat natin ugaliin sa bahay ng Diyos. Because that's congregation. Nandyan si Kristo, pumapagitna si Kristo. Ang sabi nga sa Biblia, sino man nagkakatipon sa aking pangalan, isa o dalawa, naroroon ako sa gitna. I-receive natin ng sacrament. Di bale, yung mga ayaw naman, tinawag naman tayo sa kalayaan, mga kapatid. 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayaan. Huwag lamang ninyo gawin ang inyong kalayaan sa nasa ng laman. At isa dun sa nasa lang naman, yung sinasabi sa 10:25 ng Hebreo, yung ugali ng iba na na pinababayaan ang pagkakatipon. Kaya mga kapatid, anuhin natin. Huwag natin pabayaan ng misa. Magkumpisal tayo. Yung sacrament ang pinaka-importante. Gaya, manood kayo kay Father Darwin. Mayroong sacramental blessings. O kahit hindi kaya Father Darwin, also, lahat ng mga parish priest natin. Huwag lang kayo manalo. Nako, pera. Ayan, paano ba matanggal ito? Dali na natin ang ating picture. Ayan. Ayan, mga kapatid. Bro Roy Gel Adul. Sabi na nga ba, meron kada Sabado ditong mga pastorotot Tara, lakad pa tayo. Baka meron. Mga kapatid, lakad-lakad lang kami Huwag muna kayong bibitaw. Huwag kayong matutulog. Kayong aalis. Hanap lang tayo. Ayan, nasa tapat tayo ng simbahan. Ayan. At ayun nga. Ito, may nagsusumba dito. Ang mga aling zumba. Si Bro FJ. Kamusta na, bro? ayos lang. Masaya naman. Masaya ba? Ay, may puto nga pala doon, bro. Magkano kaya yun? Wait lang hanap muna tayong pastor. Kahit JW, wala na, no? Nalinis na natin. Nalinis na, mga kapatid. Malinis na ang Plaza Binyan. Wala nang sulpot. Di ba? Libutin natin. Tara, doon tayo sa putuhan. Bili tayong puto. Wala ko po, wala ko.
20 na lang. Linis na ang plaza. Wala nang sulpot. Bro, yag-yagan sa kamatuoran. Arwin. Di ba? Wala na. Simot na. Yung ating nakadayulog to kanina, simot na. Ayun, pastor yata, ayun. Ayun, pangutana. Ay, hindi, dili man pastor yun. Dili, bro. Ayan, linis na ang plaza, mga kapatid. Di ba? Wala inang pastor, wala nang manluloko na tinuod ng tao. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.